May petsa nang napagpasyahan ng International Criminal Court para sa unang status conference sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, lain itong gawing handa ang korte para sa nalalapit na paglilitis. Si RR Tubisa sa report. Itinakda na ng International Criminal Court ang unang status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Sa May 27, aayusin ng ICC ang timeline, mga proseso at paghawak ng ebidensya kaugnay ng kaso. Inatasan ng prosecution at depensa na magsumite ng detalye ng kanilang mga bagong ebidensya at testigo bago ang May 15. Ayon sa ICC, walang tiyak na bilang ng mga status conference dahil nakabatay ito sa pangangailangan ng bawat kaso. Samantala, humirit ng apela ang kampo ni Duterte matapos kumpirmahin ang mga kaso laban sa kanya. Sa isinumiting motion, hinihiling ng depensa na payagan silang iapila ang desisyon ng pre-trial chamber na nagkumpirma sa mga paratang. Iginiit ng depensa na malabo at sobrang lawak umano ng mga paratang at kulang ang paliwanag sa mga ebidensyang ginamit. Babala nila, maaari umano itong makaapekto sa pagiging patas ng paglilitis. Sa ngayon, hihintayin pa ng korte kung papayagan ang nasabing apela habang papalapit sa aktwal na paglilitis ang kaso. Nauna nang itinalaga ng ICC ang trial chamber na didinig sa kaso laban sa dating Pangulo. Itinalaga ang Trial Chamber 3 sa pangunguna ni Judge Joanna Corner. Ililipat na rin ang buong record ng mga pagdinig sa nasabing chamber, isang mahalagang hakbang bago ang simula ng trial. Paalala ng ICC, ang confirmation of charges ay hindi pa hatol, kundi simula pa lamang ng trial stage. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.